they cupped their feet, and with two they were flying, and they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. At the sound of their voices, the doorpost and threshold shook, and the temple was filled with smoke. Woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongue from the altar. With it, he touched my mouth and said, See, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Hallelujah. And I said, Here I am. Send me. Palakpakan natin ng lakas ng salita ng Diyos. Malakas na palakpak. Yung nararapat na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Ayan. So, kamayan mo munang yung mga katabi. Ayan. Kumusta ha? Then, pagpalain mo. Mahalaga ito. Bisan lang kapit. Pwede mo aram kung anong kanya kinaagian. Amen? So, pwede na kang lumingkod. Amen. So, kumusta ang mga anak sa Diyos? Ano? Habang na-realize ko, no, sininga tuig, habang dinideclare ta, at habang naniniwala tayo na talagang meron tayong ma-experience na kakaiba galing sa Diyos. Nababatian ko sa mga testimony nga grabe ang kinagian sa karatagsa. Grabe yung challenge sa ato faith. Grabe yung pag-shaken sa ato faith. Ano? Kasi doon na-test kung deserving it nga maranasan ito. Nga kung prepared talaga kit. Ano? Nga kilala na talaga. Aramtan ato kinlalata. Declare. Bago pa kanina ni Rezel, ano? Insulat kito dito kahapon sa kahayagan. Nga dapat yung ipipray na ito, tapos yung confess nato, susugad nato, tapos giniisip nato, dapat connected ito sa kada tagsa, nga may pananampalataya nga mangyayari ito ng mga butang. Amen? Nga doon sa ato kanina sa mag-worship nato, grabe, kung naiintindihan niyo ang lyrics sa kanta, na acknowledge niyo ang paghiwas sa Diyos, doon pala, hipapakita na niya, hindi-display na niya sa ato kung sino siya na Diyos nga ato pinaglilingkuran. Grabe yung power sa declaration sa sidong nga mga ngaran, mga character sa Diyos. Doon pala gini-display nga kung sa'yo ka nga believer, sa'yo ka mga likod sa Diyos, sa'yo ka nga pinili sa Diyos, doon palagi susugad na sa ato, di pakit nag-aaram, yung susugad na doon sa Diyos. Nawaray ka na ibang hahanapon. Isigaw mo lang ang kanyang ngaran, ang kanyang character. Maniwala ka, He will manifest Himself. Amen. Waray ka dapat kahadukan. Amen? Sinin kasi din nga text sa time ni Isaiah. Yung book of Isaiah, ini siya, at purpose ini, to call the nation of Judah back to God and to tell of God's salvation through the Messiah. Kasi, ito na time na grabe at ginihimusan mga tao.
pariusan ato yan na panahon. Bisan pa atak pa, may kikitaan mo yung manifestation. San ginihimo, san kaaway, grabe talaga. Ano? Kasi yun yung nakikita nila sa mga arog. Matindi yung ginihimo nila, samantalang kita man, like Prophet Isaiah, kita, ginaligid yan na tinawag kit sa Diyos para ipahayag sa kanila yung katotohanan, yung pag-ibig ng Diyos, kung sino ang Diyos na ito, nga kailangan nila ang Diyos pariuman sa ato, hinahanglan ta ang Diyos, habang kung pagkakaruyat kayo ni Himuon, habang ninanais na ito, nga maabot sila sa biyaya at habag sa Diyos, naabot ang point nga parang feeling na ito, parang kulang. Ano? Daramo ang sugaran na pa million nga Christians ang nabubuhay below sa kanang potential. Ngatanangkin mo yung potential, ngatanangkin mo yung abilities na ginhatag sa Diyos. Pero, daramo ang mga lingkod sa Diyos nga busy sila. Nga, kumbaga, busy sila sa kaharian sa Diyos. But, yung napipil nila, nga ang kanang ginabuhi parang unfruitful. Sila sa nakakaranas. Darawang ginihimo, busy ka sa kaharian sa Diyos, sa ministry sa Lord. Pero parang wala bunga. Malato kung sa mag-asawa, malakaan paog. Ginihimo mo na nga tanan, di ka lagyabang bumurod. Waray bunga. Ano? Sino sa nakaka-feel? Ano? Nakaka-feel it siton, ano? Yung mga nakaagi nga message, yung last nga message is about restoration. Diba? Nga, gitututuan kit, kung nano nato himunda para ma-restore kit. Amen? Naalala niyo, last nga gin-share ko, yung about restoration nga kailangan, mag-repent kit. Diba? Naalala niyo doon? Gitutuan kit si doon. Ano? So, kailangan ma-apply natin itong sa atong kalugarin yun. Then, after natin itong ma-apply, ang magkukupa dito, day to day, yung process na ginihimo sa atong sa Lord. Ano, day to day, di rin siya instant nga, kailangan mo nga ako, so, try ko manimo nito. Hindi, kasi day to day yun. Ano, bago ko makahapon dito sa kahayagan, nung isugat ni Paul sa Lord nga, nanong ba at imo karuyang ipahimo sa ak, ang instructions, ang ginsugat sa kanya sa Lord, pakat sa city, enter to the city, then you will know. Ano, mahibabaruan mo kung nanan mga dapat mong imuon. So dito, ginkukan sa Lord, step by step. Ano, yan na, we are claiming nga talagang gagawin ng Lord yung restoration sa atong kinabuhi. Then, nag-wonder kit, na ano ang dapat pa nato himuon. Amen? Giniisip ka, paano ko malalaman nga gina-restore na sa Lord? Nano ang manifestation? Nano ang palatandaan nga ang Lord para i-restore up? Amen. So, kailangan ma-acknowledge ta yung ininga Diyos nga may kakayahan para i-restore it. Amen? Makuri nga nag-aim kasi restoration, pero di mo na-acknowledge kung sino siya. Kasi kung hindi mo kilala kung sino siya, di rin mo may kitaan kung paano siya magkiwa. Amen? Ready na po bang lahat na makinig ang salita ng Diyos? Malato, kamingaw! Ha? Tapi ka yung hipid. Dito na. Anak ka pa? Grabe kaya ang presence of Lord. Kung pwede na nga ni direct ko tapos, direct ko naturo na, no? Direct ko mula. Diba? Pero mahalaga yung salita ng Diyos kay connected siya doon sa atong worship. Sa atong praise and worship. Ano? So, daraman active yan na sa church. Pero, hindi lang ka na na-accomplish. Amen. Active ka sa church. Pero feeling mo, dito na rin na-accomplish. Amen? Kaya nakaka-feel kasi parang discontentment. Parang hindi ka kontento sa ning life. As servant, as believer. Parang may something na di mo maintindihan. Ano?
Kasi, namimiss nato sa atong kinabuhi nga ma-experience yung full surrender. Daramo ang busy, daramo ang active, pero diri talaga sila full surrendered sa Lord. Pag insuan niya full surrendered, nga tanan nga area sa kinabuhi, di na ikaw ang tagyaon, di na ikaw ang nasusunod. Full surrender, ginhatag mo ng tanan sa kamot sa Dios. Diri na imo, di ka na after sa kunano at makalilipay sa imo. Diri ka na after kunano at makaka-benefit sa imo. Diri ka na after kunano ang susugaron sa iba sa imo. After ka kunano ang susugaron sa Dios sa imo. Amen. Kaya nga, kumbaga, kung naruyag ka nga maranasan yung restored life, like sa naranasan liwat ni Prophet Isaiah. Although, sa dibasa ko ito niya, no, naalala ko, gin-message ko nini. Pero ginbalik ini sa ako ng message. Ano? Nga about siningan Prophet Isaiah. Napaisip ako, why? Ano? Kasi, doon na-realize ko, prophet na siya eh. Pinili siya sa Diyos para ipahayag sa kanila kung ano ang message sa Lord, sa kanya madalo yung message sa Lord. Di ba? Kung baga, kakaiba siya sa among sa niya kanan. Kasi siya yung connected sa Lord. Pero that time, kumbaga, yun yung time nga naglaom siya nga mayaon mangyari. Ginihimo niya yung best niya nga may mangyari. May makita siya nga pagbabago, mayon siya makita nga restoration sa commitment, sa relationship sa mga anak sa Diyos. Kay, syempre bilang ikaw, lingkod ka, ginihimo mo, syempre karoy mo maging fruitful yung ginihimo mo. Pero sa imo, nakadepende ka bilang tao, syempre sa imo nakikikitaan, di ba? Pag wala'y kinikitaan, parang nakakapadluya, na nakakapanghina, na parang wala, parang di lang effective na lingkod sa Diyos. Amen? Lalong-lalo pa, that time, nag-expect si Prophet Isaiah na mabubulikan siya sa king ni Isaiah. Kaya lang, namatay. Ano? Kumbaga, mas lalo siya nga nagpanik nga. Paano na nakimuon sini? Kasi bilang mga tinawag at lingkod sa Diyos, syempre karuyag ta nga ni nga, alam mo, ginihiri mo himuon nga tanan on your own ways. Karuyag mo, kapag mayong aginihi mo, karuyag mo, nag-expect kasi something ang mangyayari according sa imo expectation. Amen? Pero dili, kinpakita nga kaya parang waray doon, parang nadidisappointed sa ato expectation. Kunyari, nag-expect ka sa restoration, kaya ka nadidisappoint kasi mayon mga mali pa rin doon sa part sa ato paniniwala or sa ato faith sa Lord. So today, ang title ko, Life-Changing Words of a Restored One. Mayaon gid dili unina may babaruan nga life-changing words sa sayo nga na-restore nga tawo. Sa totoo nga restored nga tawo. Ano? Kasi nagtataka habang ipabasa ko iton, kay nano masugat si to. Kaya kani siya yung padala nga to kasi pinili siya, kumbaga siya na yung karapat-dapat siya, yung taga sugat niya to sa tao. Kaya nano nga dumatong ang point nga sa namatay si King Uzziah, ano, inabot ini nga message, ini nga party day, nga ginhatag sa kanya yung commission sa Lord. Ano? Di rin niya aram kung naano ang kanya himuon. Minsan sila consider, no? Minsan di ba mahimuan, Lord, di rin ta aram kung papaano. Amen? Mayon gini papahimo, pero minsan nalilisakit na, no daw lang silang karuwag siguro sa Lord. Amen. So, sa'yo sana ako nahigit, andi ano,
Sa isang gigwa ko nga pakunta na, how can we identify and prove that we are already restored in Christ? Paano natin ma-identify? Ano? Kasi doon sa kwento, siyempre, ang isip ni Prophet Isaiah, tama ang kanya kuwan doon eh. Tama ang kanya commitment sa Lord. Tama ang kanya kalalagayan. Amen? Pero, naranasan niya yung pagiging unfruitful. Yung feeling niya, dili napunga ang kanya ginihimo. Yung kanya panawagan sa Diyos. Ano? So, kasi, during that time, si Isaiah, namumuhay siya sa period nga bago pa, grabe yung wickedness sito nga nation. Grabe yung kasamaan, yung history sa kasamaan sito nga nasyon. Kumbaga malala, Kaya sayo sa nato may kitaan doon sa first 4 verses 1 to 4, nga sa nagpakilala sa kanya ang Lord, kasi nakita ta dito, parang ipakita sa kanya sa Lord yung heaven. Grabe ang kanya naranasan. Amen? Sino din naruyag na naranasan niya ang Diyos? Ang presensya sa Diyos. Amen. Ito na the best nga pakiramdam. Nga naabot sa kinabuhi sa tao. Ngayon mo nga tanan. Amen? Yung aram mo nga makakayanan mo nga tanan kapag naranasan mo inon. Kaya nga, gintutod mo ito, gipakita ito sa Lord kasi yun yung isang bagay nga dapat diring mawara sa anak sa Diyos. Nga although you are called, hinihimo mo na ni part, minsan, akaw na ta okay na, mayaon kit na miss. Kaya sana higit ako ito na nung ini nga verses, doon ko na-realize para sa a restored life. A restored life, let you acknowledge who God is. Kung restored na talaga ang life, dapat na-acknowledge mo na si Lord kung sino siya nga Diyos sa imong kinabuhi. Ibig sabihin, na naman ang imo situation, dili ka nahahado. Kunyari, ginakapos na. Dili ka dapat mataranta. Hey, para sa I have a great Jehovah Jireh. Lord, you are my Jehovah Jireh. Diba? Ako i-declare ko ng dayon. The Lord is my shepherd, and I shall not be in want. Amen. Sinili yung first 4 verses, nagpapakilala ang Diyos kan Isaiah. Sino ba siya? Kinano? Kasi during that time, grabe yung immorality, rampant ng immorality, grabe na yung pag-forsake sa tao sa Diyos, grabe yung violence. Kung makikita tayo na sa ato kapanahunan, kamakaharado nga pati ang mga diri karuyak sa Diyos. Kumbaga ginaalaw na nila, pwede na i-bless diba? Igka si lalaki, igka si babae, pwede na i-bless, pwede na sa kanila ikasal. Ginaalaw na nila, grabe na, rampant na yung immorality. Samantalang kita, karuyag ta, sila maabot. Di rin alam kung paano. Kaya, minsan, napipil na ako, wala na, parang may kulang. Parang, kalain, Kaya nano nga si Batsiton, kinano nga naranasan ni Isaiah. Kasi, sa'yo saan ako nakikita doon, kaya nga, minsan, napipil nato, like Isaiah, napil nato, kasi, natapod kit, nga, itong yung mga butang, ginbubutang ta sa kamot sa tao. Kunyari, kita, an ato prayer, Lord, mag-raise up ka, si Presidente, na may banal na pagkatakot sa inyo. Kay feeling ta, pag ang Presidente, Christian, mahihimo niya nga pugos na nation, sumamba sa Diyos. Punta, Lord, mag-raise up ka, mayor, governor, waray itong problema.
Pero kung nanin faith, ada sa kadra kasi rin makaka-restore may problema. Amen? Kasi tao sila, they may fail. Pwede sila mag-fail. Amen? Ang dapat na panalangin na magkiwa ang Diyos. Pero habang nananalangin kit nga magkiwa ang Diyos, sayo din isang gintudto ni Lord kay Isaiah, kailangan mag-start sa ato, kilala ta ini nga Diyos. Bago ko pa kahapon, we are praying, Lord, you will provide. Lord, magyaman ang Lord. Magyamanin mo ang Lord. Kaya karuyag ko magpagamit sa imo. Darama na karuyag kuligan na tao para may dulog sila sa imo paanan. Pero behind your back, tunda ka. Di ka maaram kumahin na nabupay itong udiri. Nagko-contradict ang faith sa imo gini-declare. Kaya nakarely ka kung ano ang mayaong kala. Kung ano ang imo sitwasyon. Amen? Kaya mayaong contradiction, waray an ato diri nag-uupo na nato faith. I-declare mo nga, Lord, you're my great healer, pero kay nararanasan mo, mayaong ka, panapipil, nagdududa ka nga. Tama na iba, Lord. Instant healing. Ako, ada pa man. Kung sugad di pa healed. Nagkukontradict. Nangangalimot kit nga, faith is believing to the things unseen. Kaya nga, si Lord, kinabrihan niya, mata ni Isaiah, kinpakita niya, yung kung sino siya, kasi, ang ato kasi nakikitaan lang, na depende kit, saan ato nakikita, saan ato mata. Nangangalimot kit, nga diri kit dapat tumipende, saan ato nakikitaan, kay kakaiba at Diyos. Diri nato nakikitaan ang kanya pagkiwa. Amen. Diri nato nakikitaan kung gaano siya ka makapangyarihan, gaano siya kadako. Kaya nga, ginutudto diri na we must learn to acknowledge God for whom He is. Kaya nga diri sa kanta, sa Yahweh, Rapha, isusuan mo nga, Lord, you are my great healer. Dapat natungod ka. Diri kay, nasad ka, Rapha, Jehovah, you are my Jehovah Rapha, pero nagsang daw lang, bubul mo ni Lord. Ibig sabihin, diri ka tapod, diri ka confident, nga, pwede mo maranasan instant healing. Amen. Bago ko pa sa Wednesday, na-share ko ito sa kanila, nga sa'yo sa author, ito nga book, yung binasa ko, naranasan niya ito na nagsulang kanya, subong, grabe yung pain, di rin niya ma-rotate, di rin niya ma-kiwa, to the point nga di naglalatay sa kanya kuto, kasi nga nag-aesthetic siya. Nag-ihay doon, ito ng kanya naranasan, kumbaga nasasanay na siya, ito ng kanya, pero may kanya liog, nakasunod na si Ton. Then, nagpabulong siya, therapy siya, nag-okay na ini, pero nakasugal lagi hapon ang kanya liog. Kaya although healed na, ang nag-cause si Ton nga mga suol, feeling niya, ato lagi hapon na ni Stephanie, kaya ato, nag-expect siya nga, ato ba itong Stephanie? Amen. Nakukuha niyo ang correction nun. Ha? Nga, gin-address na ni Lord ang imo situation, pero feeling mo, paghihapon, kaya nasasanay ka nga ito na yung sitwasyon. Amen. Ginaangat na ni Lord ang ginabuhi, pero feeling mo, di mo na-appreciate yung mga giniin mo sa Lord. Nasanay ka nga, sugad lang kasi sito na ning imo kinabuhi. Di ka nag-expect nga, kaya ka talagang pagyamanin ng Lord kasi tagapagmana ka sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, diri mo talaga kilala ini nga Diyos na imo pinaglilingkuran. If you want restoration, karuyag ka, restored life, we must learn to acknowledge sino ba siya sa ato kinabuhi. Kinano ka ba nagsiserve? Dili ka adi mag-serve kasi sa imo nabibenefit sa Kanya. Dili ka adi nagsiserve kasi mayaw ka ginaaro Kanya. Adi ka nagsiserve kay maaram ka. Tumayaw ka kinahanglan siya. Kay waray imposible sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Kailangan tututa sa atong sarili. Nga every situation nga ginaalaw sa Lord, karuyag niya i-display kung sino siya.
karuyag niya magpakilala kung sino siya. Amen? Malilearn mo ito kung na-acknowledge mo siya. Kaya bisan pa itong grabe na, kalmado ka at peace ka. Ngan ada lagi hapon ng kagalakan sa kasing-kasing bilang anak sa Diyos. Pero kung nararattle ka, tapos nawawala yung peace sa imo, ibig sabihin, nawiwindangan imo pagkilala sa Kanya, nagkukulang yung pagkilala mo sa Kanya. Kaya nga, doon nahigitan ni Prophet Isaiah, nahigitan niya yung holiness sa Lord. Sa nagpakilala sa Kanya, yung overall, doon, kung sino siya, ang nakita talaga ni Prophet Isaiah, holiness sa Diyos. Ngayon, kung na-acknowledge mo na kung sino siya, ngan ang mahalaga sa Kanya, holiness. Kasi He is a holy God. Papahalagahan mo, ipaglalaban mo yung holiness sa iyong kinabuhi. Kaya nanong, iton ang best connection mo sa Lord. Amen? Iton ang palatandaan nga servant ka sa Diyos. Iton ang palatandaan nga iniingatan mo yung presence sining nga Holy God sa imo kinabuhi. Kaya nano, aram mo, without Him, you can do nothing. We can do nothing. Amen? Kaya nga, tanan kit nagpi-fail. Tanan kit may on weaknesses. Tanan kit tanay dirita na realize may kit mga nako-compromise, may kit mga nahihimo nga diri na ngayon maupay sa tubangan sa Lord. Ako na ta okay pa. Ano? Ako na ta okay pa. Pero doon ko na-realize nga anything nga mawawala ang holiness sa ato kinabuhi. Harag signon na disregard ka ang ato pagkilala, pagpapahalaga sa Diyos. Amen? Grabe ang konsang kaaway kasi nakaka-affect itong sa ato, yung ato nakikikitaan, ato nga babatian. Yung mga butang, ito yung mga simpleng butang, bisan sa Facebook. Mayang sarasa ko sa naging pakita, cartoons. Pero may kabastusan. Mga simpleng butang, nga kahuna mo makatatawa, pero kung kikitaan mo in reality, hindi siya makatatawa, makalalangot siya kay nano nawawala ang holiness. Mga simpleng butang, pero nagkita ka, sus, wala ganito. Pero without realizing it, entertain mo siya sa limputak. Malatong ang time, naglalaro itong sa limputak. Kaya nano, espiritu ito. Amen. Sayo sa nakitaan ni Prophet Isaiah kung gaano siya ka-holy God. Nga, niya, nakikitaan niya yung holiness sa Diyos. Magpisa ng mga seraphim, gitanakman ng karamata. Ang kanra, siki, habang nalupad. Kaya no, kumbaga, nagpapakita nga, kumbaga kita, we are not worthy kung tutuusin. Diba? Pero ginalaw sa Lord kung may kitaan niya doon. Kaya nga doon sa second verse, doon sa sumunod na verses, sa chapter 5 to 7, doon may kitanta nga a restored life must acknowledge yourself in the Lord. Kailangan ma-acknowledge mo kung sino ka, nanong na yung kamutangan sa tubangan sa Diyos. Kasi although prophet na siya, sa nakikita niya yung holiness ng Lord, about niya, who to me? Yung word, ito nga, W-O-E, yung ito nga word, ikita ko sa Biblical Dictionary, nakaramdam siya sin panaghoy, kumbaga, nagtakis siya. Nahigitan niya kanya kamutangan sa Lord na hala, sino para ipakita sa Lord ang kanya holiness. Doon niya na-realize nga, although prophet siya, nahigitan niya kanya karumihan sa tubangan sa Lord. Nahigitan niya nga, ada siya kanya mga kasalumuha, ang bago pa, unclean lips. Grabe ang mga nagawa sa hiwa. Dili maupay ang nagkakagawa sa hiwa. Nahigitan niya nga, dili maupay ang
nga nakaka-affect talaga yun sa ato kinabuhi. Nga ato surrounding sugat si Don, talaga maapektuhan kit. Pero sa'yo, san gintudot doon? Pinili ka kasi sa Diyos. Among sa nakararami. Kung pinili ka, kailangan na ato balikan yung una. Karuyag to, ito to sa Lord, pahalagahan nato yung holiness, pahalagahan tas yung kanyang presence sa ato kinabuhi. Nang sa gayon, perminado mahikitan kung sinugit, dirikit magrakog-dako. Mahikitan nato nga waray kit pinagkaibas sa kanra, so waray kit dapat ipagmalaki. Dapat makitaan ta nga kung kaya kit pagul sa Lord, kung pinili kit sa Dios, even them, kaya sira abuton sa Dios. Amen? Kailangan mahigitan ta. Permita ma-acknowledge. Kasi ma-acknowledge talaga kung sinugit kapag ada ang presence ng Lord. Pero kung nafe-feel mo sa imo pagsaserve, medyo nagiyabang ka na, medyo matigha na ning ulo, ibig sabihin, kulang ka na pag-acknowledge sa holiness sa Diyos. Amen. Kulang na. So, ginpapakita din nga napakahalaga sa ato intimate relationship sa Lord, sa restoration. Kaya nga bago kanina, where the presence of the Lord, there is deliverance. Kaya si Lord ang nagde-deliver. Yung presence niyang nagde-deliver sa ato, sa problema, sa sakit, sa katanan nga ato ginaagian sa kinabuhi. Presence ni Lord ang nagde-deliver sa ato. Amen? Kaya nga, kailangan pahalagahan tayong presence sa Lord every moment sa ato kinabuhi. Bisa na anon ato ginihimo, Lord. Kaupod ko ito. Kaya, alam mo, pag na-acknowledge yung permanent presence sa Lord, na ano man ang kanalataong sa'yo, na ano ang karahimuon sa'yo, dili ka napintuhan. Kalmado ka, kay nano, confident ka sa ning Diyos na pinagliling ko. Amen? Ada ang comfort, ada ang strength, ada yung favor sa Lord. Aram mo! Nga bisan mo yung mga negative spoken words sa imo, aram mo din ito matalab, mabalik sa kanila. Why? Kasi yung papahalagahan mo ang holiness sa Diyos sa imo kinabuhi. Amen. Napakahalaga. Haruyag na restored life. Kilalanon ta pa siya kung sino siya. Pag may kinalaw ang Lord na bago pa, nagpapakilala siya na yung situation niya na. Nano ang kanya klase sa pagpapakilala sa imo? Nahuhulog ka? Wala ka dapat ikahulog. Kasi may yung Diyos. All-knowing God. Great provider. Our defender. The finisher of our faith. Amen? Pag ako napaprovoke napiyong ngan kukunik ko ng sarili sa Diyos na Lord, you are my great defender. Kung nakaka-feel nga gininsulto gin-humiliate bilang lingkod sa Diyos, napiyong nanggigit ako nga kung ikaw nga ni gin-humiliate ka, sin mong liwat pero you are my great defender. Di ko kailangan mag-defend. Di ko kailangan i-defend myself. You will defend me. Amen. Kasi kailangan kilala ta siya man arang ta nat stand sa kanya. Mawiwintang ka talaga kapag aram mo mali aning stand sa Lord. Di ka talaga di mo kaya panghawakan kung sino siya. Although may knowledge ka, kaya nga doon nato may kikitaan nga bisan full of knowledge ka about sa Lord. Di rin mo itong kaya panghawakan kapag diri mo aram, diri ka confident sa imo stand sa Lord. Amen. Amen. Bisan nga tanan na nga Bible na basa mo, giarami ka, memoryado mo, bisan aram mo na itong nga tanan na experience mo, mga himala doon, bisan ito nakikita mo, witness ka, bisan nakikita mo ito, nga tanan, kumpleto na. Pero ikaw mismo, di mo na-acknowledge na yung sarili, na dapat iduot mo yung sarili, dapat ma-preserve mo yung holiness, sa gikakawat mo siya as holy God,
ma-preserve mo ito sa iyong kinabuhi, kapatid, mawiwindang ka. Pagdatong sa problema, windang ka. Di mo alam kung makakapag-stand ka. Kay nano, ikaw mismo, ginkukundina mo ang iyong sarili. Ginkukundin mo ang iyong sarili. Kay, ang bago pa nga, ba sa Lord, mas mabuti pang hindi mo ako nakilala kaysa sa nakilala mo ako at tumalikod ka. Amen? Kaya diri guarantee na marami kang alam na makakapamuhay ka with holiness. Makakapamuhay ka sintama sa harapan ng Diyos. Amen? Makakapamuhay lakit sintama sa harapan sa Diyos kung perminato nararanasan ang kalapitan ng Diyos. Kung perminato hindi desire na pagbagsak ka, pag grabe yung pag-humiliate, grabe yung napipil mo nga parang rejected ka, at Ibrahim, induduo ka, Lord! Gipabanong mo ikaw sa pinabuhi. Gina-acknowledge mo siya. You are my great comfort. Ikaw na comfort. Amen. Kaya nga, di ko ito makalimtan nga bago ko pa sa time nga ginpanganak ko ng panganay, na-feel ko yung parang ikakawawa ko ng sarili nga, hala, kairum man sa nakbata. Madako siya nga, waray siya amay. Na-feel ko ito. Ang bako, Lord, bata-pak, tawag mo na ako. Kaya naglalagin, alaw mo ito na, no? Pero Lord, bago ko, magkaruya ko bumalik sa imo. Ngan willing ako magkaruya ko mag-serve sa imo. Ba kung kaistorya, siton nga gabi, mayaw siya Hiranat 41. Hataasan ka ni Hiranat, pinipipray ko siya sa Lord. Kamila nga duhang na kwarto. Sin ko, Lord, ikaw lang ako magiging sandigan. Ikaw lang nakilala nga tumanggap sa ak nga nagigugma sa ak na dilak babayaan. Kung kaistorya ak, pag-abri ka sa Bible, yun nga nabasa ko, yung Isaiah 45. 54. 45, no? Ibasa ko na ito sa kantray. Nga, what ito, nga specific ito, nga I will be your husband. From a moment, I turned my face away from you because of anger. Pero yan ako no, I will restore you. Diba? I will be your husband and a father to your child. Kung maggrabe nga to ang sa Lord, diri na matuyang nga i-humiliate ka, diri na matuyang nga himuon nila itong sa im. Grabe sito na naktangin sa Lord. And until now, pinanghawakan ko ito sa Diyos. Kasi kilala ko ang Diyos nga atong pinaglilingkuran. He is a faithful God. Although, yung book of Isaiah para ito talaga sa Israel, naniniwala ang buhay ang salita ng Diyos. Still, word niya ito, kaya niya mangusap sa ato. Depende sa kanya pangungusap sa ato. Amen? And until now, nahigit ako, never aking pabayaan sa Diyos. Sa kadamo, saan ako ginagian? Sa yulaan ako naaalala sa gibinasa ko ini. Oo, tama ka, Lord. Minsan kasi ginapabayaan lakit sa Lord sa nato mga desisyon. Habang nag-serve kit na nakapag-compromise it or whatsoever, tapos nakakit ang talagang sarili, hala, dinakit, sinidin niya situation, then, tungkol kay kilala ta siya, nga mayong kit faith sa kanya, an ato dayon ginihimo, ako, an ako dayon ginihimo, alam mo yun, imagine ko ng sarili, nagkakamang dayon tikat sa kanya. Hala, yan din ako, hala, ini nga parang nasa danger ak, pwede naraman himuon sa ako sa kaaway, pwede ak wasakon sa kaaway. So, kailangan kong mag-decide. Ilapit yung sarili ko sa Diyos, more sa Diyos. Kasi kapag ada na nakikita ko na ang kalapitan sa Diyos, nakikita ko yung holiness ng Lord, doon ko nakikitaan kung sino ang gaano man ang karisong, gaano man ang kaditoy, doon ko nakikitaan nga kumbaga, secure ak. Yan, mahihimo ko pa rin ang ipapahimo sa Lord as long as anak sa perimeter sa Diyos. Amen. Kaya nga napakahalaga. Makilala ta siya kung sino siya, nga mahigit ata kung sino it sa Diyos. Maging confident it.
Amen. Parang sa gisag ka ni Sister Edith, sigurado siya na i-defend siya sa Lord. Yes, ako sigurado ako i-defend siya sa Lord. Amen. Kasi tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen. Minsan ginalaw ito sa Lord para mahigit ang kanyang katapatan, maranasan nato ang kanyang katapatan. Ginalaw sa Lord nga magpakaharayokit para pagka-realize na kinahanglan ta siya, mahalaga ngayon ang kalapitan sa Diyos sa atin. Amen? Grabe yung pagtuturo sa Diyos. Amen. So, kailangan kung naruyag ka restored life, yun. Pag ako pa kanina, acknowledge na kung sino siya, ma-acknowledge na yung kahalagahan ng holiness, ma-acknowledge na kung sino ukit, nga, kumbaga, waray man ito, we're not worthy, dili ta kaya abutin ang pamatayan sa Diyos, pero because of His holiness, siya nga holy God, naging karawat nato, diri siya nagkamalik nga gintawag kit niya. Willing siya restore ang katanan sa ato kinabuhi. Amen? And last, kung naruya get restored life, we must acknowledge the world's need. Kapag nahigit anta, nakilala ta talaga siya kung sino siya, nahigit anta kung sino ukit sa atubangan sa Lord, doon tala mahikikitan kung anong kinahanglan sa niya kalibutan. Kaya nga bago ko kanina, minsan ang kahunata, kailangan nila ang Lord. Pero ang atong gagamit, ang mga tao din mali. Kailangan nila ang Lord, si Lord ang kinahanglan. Nga mag-start itong sa ato. Kay nagmamanifest ang Diyos sa kanya mga tinawag, sa kanya mga lingkod. Naruyag it restored life, restored nation. Mag-start itong sa ato. Magitan yung holiness, holy life. Holy, living holy and acceptable sa Lord. Piritong ta. Kakayanon ta iton. Alalahan ang tagin, surrender ta ng katanan sa Lord. So kung na-feel ta, agrabyado kit, it's okay. As long as aning ginihi mo, ada pa rin sa perimeter sa Diyos. Kasi ego ta ang kukuan sa kaaway permi, ego nato ang ginpupukul permi, giniego permi sa kaaway. Para mawindang kit, lalo ka nga, diba na, makasulit ka nga, sino ka malaki? Diba, maigas yung pagiging kuwan mo, kung sino ka. Pero, pag mo, isurrender mo na ng life sa Lord. Kaya, na ano man ang karasukaron, nasa kamot ka sa Lord, sino na ego? Si Lord. Siya dapat ay pag-defend sa inyo. Sino ka maglata sa anak sin sugod siton? Sino ka maghusga? Sino ka para magplano si diri maupay sa anak? Amen! Diba? Wala ka dapat kahulupan. Ako ba ko how many years ako nga gin-deceive sa kaaway? Grabe, pero pinangis ko, makaluluwi ko mo. Diba? Awag-awak sa sarili. Then dumaktong sa point nga, pagal na ka ba ko, Lord? Tanggalan na ini. Ito naman lang kaya ng kinahanglan. Full surrender sa Lord. Lord, diri ni na angay. Tanggalan na ini, tanggalan na yun sa kasikasin, sa nagpusok isipan, haruya ko, ikaw la, anak ba, knowledge na kinabuhi. Then doon nagtiwa ang Diyos. Doon nakalaya sa manipulation, doon nakalaya sa controlling, doon nagpermi ko siya, hindi kilala. So, kung nano na situation ni, Lord, ikaw in. May sakit, Lord, you are my great healer. Anak, ako, may sakit, Lord, di mo sa pagbabayan. You are our great healer. Nananiwala akong maghimala ka. Kung nahimo itong sato, kaya mo yan. Amen. Nga natudak, ginaabangan ko yung gagawin ng Lord. Diri kay, ala, wala man ito. Diba? Nagduluba ka na yun. Dapat panatag ka na. Panatag na yung kalooban. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Diri ta, bisan ta pamahikitan ang kinahanglan sa kalibutan. Kung ikaw mismo bago ko pa broken ka, diri mo napipil yung completeness mo sa Lord, you cannot minister. Paano mo bubuligan nga maging whole ang sayo na ikaw nga ni liwati pa? Amen. Nagiging bubus lakit kapag ada ang presence sa Lord.
Kay nano, siya talaga nawara sa ato. Yung Zoe kasi ang nawara sa tao. Amen? Kaya nga, the more, every day, sa araw, gabi, bisa na yung ginihin mo, ikaw lang at sinasisirol sila maaram. Yung nakasugat ka na doon, nakapikit ka, pero you are, gina-acknowledge mo ang presence ng Lord. Iko-connect mo na yung sarili sa Lord. Feel mo yung completeness. Naging panatag ka. Nararanasan mo na magtatagumpay ka. Amen. Confident ka na magtatagumpay ka. And then, doon pala ito na nagpupush sa aim. Na himuon kung anong kinahanglan sa kalibutan. Na ano ning purpose sa kinabuhi. Na ano kay ada ka kay nano nga among sa kadaman. Ikaw ang gitawag sa Lord nga kung baga bango mo paluko-luko ka, imus-imus ka, bahala na kung anong ka isip sa aim. Amen. Gingaranan ka pang kuan. Nangyari si tumira mababang lipad. Dahil sa hindi mo pass. Gingaranan ka pang kumbaga kung naano na lang si di bahala na sira. Kurang para mga ngaran. Gingaranan ka imos okay ito. Amen. Doon makakapag-minister ka. Doon makakapag-function ka. Kay nano, maranasan mo nga hahatag sa yung ability, kakayahan. Not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Amen? Diri kita talaga, diri ta mararecognize yung kainanglan hindi sa kalibutan. Kailangan sa ministry. Kung ikaw mismo di mo na-identify na anong ipapahimo sa imong Lord. Kung ikaw mismo di mo aram yung panawagan mo sa Diyos. Di mo alam kung paano ka pinahalagahan sa Diyos. Di mo alam kung paano pahalagahan ang Diyos. Di mo nga ni alam paano pahalagahan ng Lord sa kinabuhi. Paano mo ito itatransfer sa iba nga mahibaro sila pahalagahan ng Diyos sa karang kinabuhi. Hello. Ang baga pa waray buta na makakaakay sa kapwa buta. Parehas sila magkakahulog. Amen? Ay parehas mo sila din nakakita. Naman daw. Amen. Kaya nga ikaw, gintanggal na ito nga talukap. Like, Prophet Isaiah, gintanggal na ito nga talukap. Dapat, acknowledge mo, harayo na ning pangita. Like an eagle, harayo ang latos sa ning imo, nahigigitan. Nga, bisan so sila nangyari, okay na, I know may paparating. I know may on restoration na nangyayari. Amen. Dili ka dapat mawadan paglaong, dili ka dapat mahulog, dili ka dapat mahadok. Kasi, mayaon kit Dios nga tapat. Mayaon kit Dios nga waray imposible sa Kanya. Amen? Kaya, bagaw niya, bagaw sa Lord, kunya na, bago, paano maging pangutan ito ni Lord sa Kanya? Samantalang, diba, okay man ang Kanya relationship sa Lord, okay man ang Kanya situation sa Lord, pinili nga siya sa Lord, pero doon, ginpangutan ba sa Lord, whom shall I send? Doon niya ginsugat nga, here I am, Lord, send me. Kaya nang kinanglan ito? Kasi, importante ang ato decision sa tubangan sa Lord. Karuyag sa Lord, waray piritay. Karuyag sa Lord. Kung talaga, nagitan mo kung sino siya. Nahigitan mo kung sino ka sa tubangan nila. Doon mo mahigitan, Lord, minsan hindi nga kinabuhi, ulang pa ini para ipagamit sa iyo. Yan lang, Lord, willing ako magpagamit sa iyo. Sa gipangutan anak, nga ready ka na ba i-ordain? Ibig sabihin, pag inkarawat mo iton, bagaw sa ako, pag inkarawat mo iton, ready ka na mamatay sa ning sarili. Hanggang kamatayan, pangahawakan mo na mag-serve ka sa Lord. Bako, yes. Kay, bagaw mo, waray rason, madiriak mag-serve sa Lord. Sa ako, bukos ng kinabuhi. Naalala ko, si Lord la, anak ako nakaukod. Siya la, an ada. Kaya adiya na. Siya an ada, nga nag-restore sa ak. Siya an ada, nga waray tumalikod sa ak. Siya an ada, nga anytime nga magbano ak, ada siya. Yan patunayan niya kung sino siya nga Diyos sa ako kinabuhi.
Amen. Yan na, kung di papangutanan, kung yan na nangutanan sa iyo si Lord. Sino daw lang ang ako isisend. Nano rin ibabaton. Nano yan natin yung ibabaton sa Lord. Ibabaton mo ba ito naging sunod ni Prophet Isaiah na, here I am, send me. Lord, jadi ako. Diri iba hindi gamitin. Ako ang gamitin mo. Ikaw ang unang nga nag-sacrifice. Ikaw ang unang nga naghigugma sa akin. Ikaw ang unang nga pinaglaban ako. Nararapat la nga ipaglaban ko liwat ikaw yan na. Nararapat la nga mag-stand liwat ako para sa inyo na. Ang kulang pa ito. Amen? Kung nanuman ang ato ginagian din hanggang din ito sa kalibutan. Higit ang gin-prepare sa Lord. Higit. Kaya nagipakita niya ang Prophet Isaiah kung gaano kabaysay sa trono ng Diyos. Kay karuyang ipakita sa Lord. Nanuman ang kawickedness didi. Nanuman ang ato danason dinhi. Waray itong kaya i-compare dito sa kaharian sa Diyos. Amen. Tayo ay magsitayo. Kunya na, ihanim mo sarili. Sa imo pagsiserve, naranasan mo ba ito na parang discontented ka? Parang kulang pa, parang red mo pa more pa kung saan imo mahihimo. Kailangan full surrender. Bakit may yung part sa imo life na nawawara ang holiness. May yung part sa imo life nga diri mo ginahatag yung full control sa Lord. Ikaw lagi hapon na nagmamaniobra. Kaya natatanglay ka, napapagal ka, nawawad ang kapaglahon. Just close your eyes. I-acknowledge mo ang Diyos. Ang sino siya? Sino nga oras? Just you and the Lord. Ay pag inintindihan mo na limipin, kiti. Siguro Lord, manifest yourself right now. Karuyag ko, mas lalo ka makilala. Ilapit mo yung sarili mo sa Diyos. Gusto mong itaas yung kamay mo bilang tanda ng pagsuko mo sa Diyos, just do it. Gusto mong ilagay sa tapat ng iyong dibdib, just do it. Just surrender your life to the Lord. Full surrender. Sigara, Lord, harap ko mabay sa plano sa ako kinabuhi. Kung bayon man ang kinahanglan sa ako mga naranasan, salamat ikaw ito. I want you more than anything, Lord. I want more of your presence right now. Ilapit mo ako sa iyong trono. Gusto kong maranasan ang kalapitan mo sa buhay ko. Sabi mo, naroon ka sa lahat ng dakot. Naniniwala ako, nakaharap kita sa oras na ito. Ito ay alay ko sa iyo.
manalangin sa Diyos. Sabihin mo, Lord, gamitin mo. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko. Sa tagumpay ng buhay, ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao at ibalik ang tao at ibalik ang tao sa piling mo. Just instrument. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan. Diyos na pumili sa amin. Diyos na lumaban para sa amin. Diyos na nagmahal. Diyos na laging nariyan. Patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, kung meron man nakakakilala sa amin, ikaw yan. Ano man, Lord, yung area sa aming buhay na hindi pa namin nasisurrender sa iyo. I-reveal mo ito sa amin, Lord God. And by your grace, sa tulong mo, tulungan mo kami, Panginoon, na mai-surrender lahat sa iyo. Dahil naniniwala kami na ang tagumpay ay nagmumula sa iyo. Narito kami, Panginoon. Kami ang gamitin mo. Patawad sa mga panahon na nasayang, sa mga panahon na napalayo kami sa iyo, sa mga panahon na nasaktan ka namin. Habang papalayo kami, nasasaktan ka, O Diyos. Habang papalayo kami, mas lalo mong nilalapit ang sarili mo sa amin. Marami kang inaalaw para ma-recognize ka namin at makita namin na ikaw ang pinakamahalaga sa aming buhay. Nagpapasalamat kami dahil kahit ilang beses kami bumitaw, hindi mo kami binitawan. Kaya sa oras na ito, ina-acknowledge namin, Lord, kung sino kang Diyos sa aming buhay. Ibalik mo kami sa iyong paanan. Muli ka namin tinatanggap sa aming puso't isipan. At sinosurrender namin lahat ng area ng aming buhay sa iyong kamay. Simula sa oras na ito, ikaw ang maghari, ikaw ang magmaniobra, ikaw ang masunod sa buhay na ito. Maging priority ka namin, maging kasabi ka namin na lagi kang maranasan, laging marinig ang iyong mga salita, at maipahayag ang iyong kabutihan sa iba. Saan kami mahina, doon mo kami palakasin, Panginoon. Sa muli, ibalik mo, Panginoon, yung grabing kagalakan, yung grabing desire, yung excitement sa aming puso na lagi kang maranasan at pagtinturan. I-direct mo, Lord, ang aming paglalakad sa mundong ito. Give us your direction. Samahan mo kami. Tanggalin mo yung fear. Tanggalin mo, Panginoon, yung alalahanin. Tanggalin mo lahat ng negatibo na pinupukol ng kaaway, lahat ng kasinungalingan ng kaaway sa aming buhay. Nire-reject namin yan, pinapawalang visa right now sa pangalan
salita mo, ang kalangitan mo, ang kabanalan mo, O Diyos. Ikaw ay sa amin at kami ay sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong mga pangako. Pangahawakan namin habang buhay ang iyong mga pangako at naniniwala kami na kami ay magtatagumpay. And Father God, sa oras nito, pinagpapangako ang aking mga kapatid na narito. Narinig mo ang kanilang mga inilulog sa iyo. At naniniwala ko, ang lahat ng ito ay tinanggap mo. Lahat ng kanilang mga kahilingan, O Diyos, ay tutuparin mo. Dalangin mo ang kalakasan. Ibigay mo sa bawat isa yung supernatural gift of faith in Jesus' name. Ibigay mo, Panginoon, ibuhos mo yung grabing kagalangan at kapayapaan ng panatagal sa piling mo. Lagi mong iparanas ang iyong kalangitan sa aking mga kapatid na ito. Bigyan mo kami ng sound mind, sound heart, Lord. Matuto kami i-fix sa aming mga mata sa iyo. I-fix, Panginoon, ang aming mata sa kalooban mo. Salamat sa iyong mga pangako. Excited kami, Lord. Simula sa oras na ito, inaabangan namin lahat ng mga imposibleng bagay na kaya mong ibigay at gawin sa bawat isa. In all things, you work together for good for those who love you. Salamat, Panginoon. Salamat kung kukulang yung love, yung pagmamahal namin sa iyo. Still, ikaw ang pumupuno ito. Salamat sa iyo, mataas na papuring pagtagin at pagduwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Announcement po, every Wednesday may po kit midweek, ano oras po sa alas 7 sa gabi nga di po sa church and venue. Nga, every Friday po may kit po midweek, ay pingayan, ay pa 7 p.m. lahat po, manilat po sa church and venue. Yan bis po, every